Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang ating Speaker of the House, isang pulubi, nagpapalimos. Nagpapalimos ng pag-ibig? Parang ganon. Ano siya? Namamalimos ng respeto. Kaugnay ito, yung kanyang official statement, yung pagpunta nila sa Japan, sinalubong siya ng mga DDS supporter with the placard na thank you sa suporta nyo, irespeto nyo si VP Sara, ganon. So, nagbigay pa naman ng official statement na, yes, I agree. We must support the Vice President in the same manner that we must also respect the President and other government officials. Ay, nako. Mas mabuti pa, Mr. Speaker, wag na kayong sumagot ng ganon man lang. Kasi lumalabas, you do not demand respect. You earn it, Mr. Speaker. O, sino bang nagsimula ng gulo? Ang ganda-ganda ng samahan noong una. Kayo po ang nagsimula, Mr. Speaker. Nung dinimot nyo si former President Gloria Macapagal Arroyo, that started it all. At sino ang may kagagawan doon? Ikaw. Ikaw ang walang respeto, Mr. Speaker. Kaya kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Remember that. Napakasimpleng mabuti nga, hindi nasugat ang iyong ilong Although hindi sinasadya yon ng OFW sa Japan. Kaya lang, the fact na natusok ka, ay may pahiwatig yun. Pinahiya ka doon na salamat sa iyong pangapi kay Eric. Mali yun. Harap-harapan. Tapos nagganyan-ganyan ka lang ang ngiti mo, ngiting aso. So kayo po ang nagsimula nitong gulo. Kung hindi ka sana nag-focus sa iyong political ambition by 2028, wala mo ng demotion ng mga ganon, hindi magre-respond si VP Sara ng tambaluslos. And then, after that, wala na. Gera patani na. Sinayang ninyo ang unity, Mr. Speaker. Kayo ang punot dulo. So, wag kayong mag-demand ng respect. You earn it, trabahuin ninyo. So, ito, may magandang pahayag o paliwanag ni Attorney Trixie Angeles. Pakinggan natin siya. Ito, ipinost na ni kaibigan kong vlogger, Duterte TV. Mag-subscribe tayo sa Duterte TV. Enjoy! So, ang official statement ni House Speaker Martin Romualdez ay in-issue in response doon sa bumati sa kanya, sumalubong sa kanila, sa party nila ng ating Pangulo na isang Filipino na overseas, nandun siya sa Japan, and he was holding up a sign, please support VP Inday Sara. And binati naman siya ni Speaker Romualdez. At in the course of yun, nakipagkamay siya at nagpa-picture, muntik pa siya matusok ng flag, which a lot of people noticed, the small flag that our OFW was waving, no? And later on, nag-issue ng statement si Speaker Martin, and I will read it, no? It says, I agree with the overseas Filipino worker who greeted me in Japan with a placard bearing a significant message. Sabi niya, we should all support and respect the Vice President. The same respect and support that we should extend to the President and other government officials. O yan, official yan. So let's have a look at that. No? We should all support and respect the Vice President. So yun ang sinasabi niya. The same respect and support that we should extend to the President and other government officials. So what is he doing here? Ang ginagawa niya is kino-compare niya yung treatment. So nagsasabi si OFW na respetuhin naman at suportahan si VP Inday. On the other hand, sinasabi ni Speaker Martin, respetuhin din at suportahan ang presidente. That's fine. Actually, it's a good message. However,
we can see na hindi po pareho. Kaya nga po ang hikayat ay directed kay Speaker Martin kasi ang Kongreso has not supported nor respected the Vice President. O sabihin na natin, even if there was respect, it is not support. It is not the same treatment that they give to the President. Diba? So mali po yung pagkumpara ni Speaker Martin kay Presidente and other officials pa siya. With the treatment and respect that ought to be accorded daw to the Vice President. Well, ought to be dun sa kay Vice President, but is already being shown to other officials. Halimbawa, ang ibang mga kongresista, during the course of the hearing dun sa Committee on Franchises, binigyan naman ng naaangkop na respeto ng mga nandun ang ating mga kongresista until it came to a head at si Ka Eric started to act, in kumbaga rejecting now the treatment that was also being accorded to him. Okay, that part I suppose should be an exception kasi nga he saw no other recourse kung hindi mag-lash out na dahil one, kinukulong siya, two, hindi sila pinakikinggan, and so on. So, para sa akin dito, base sa statement ni Speaker, yung sinasabi niyang, oo, tama, dapat suportahan at respetuhin si Vice President. Pero dapat ang Presidente din at ibang mga officials. Well, yun na nga yun nga yung sinasabi natin. But it's not the same, di ba? Ang sinasabi ni OFW, kayong mga opisyales, patuhin nyo naman with respect and with suportahan nyo naman si VP. Ang hikayat hindi sa taong bayan kundi sa mga opisyales. Again, so the comparison is not equal kasi you can only compare like with like, and those are apples and oranges, kumbaga. So, ang sabi ni Jose sa YouTube, the way I see it, it's pure sugar-coated. Actually, it's I think it was simply a retort. Di si Presidente din at ibang officials. Ngayon, ang tanong, sino yung ibang officials na yon? Was he referring to himself? Did he think na hindi siya binibigyan ng respeto o ng suporta? Kung kinikriticize ang isang kawani ng gobyerno, ito ba ay kawalan ng respeto? Hindi ba't ginagarantiya ng ating saligang batas na maaari tayong mag-criticize? Bahagi yan ng free speech, bahagi yan ng karapatan to petition for redress of grievances. Yan po ang nakasulat sa Bill of Rights. And therefore, it's not about respect pagdating sa mga citizens towards our officials. Okay. Lay the basis. Ang ating Article 3 ng Saligang Batas o ang Bill of Rights ay isang listahan ng mga hindi pwedeng gawin ng ating gobyerno. Mga restrictions ito sa powers ng Estado. These are restrictions on the powers of the state and the government. Hindi nila pwedeng gawin ito sa ating mga mamamayan. So, kung sa pagtatrato ng mga mamamayan sa kanilang mga opisyales, maaari tayong mag-petition for redress of grievances. Maaari tayong magsalita. Maaari, sabi ng Korte Suprema, na i-criticize natin ang ating mga kawani ng gobyerno, ang ating mga opisyales, kasi ito ay isang paraan para ma-check ang kanilang mga powers. So, it isn't the same, Mr. Speaker. We should all accord respect and support to the Vice President. And you're right, in the same way that you accord respect and support to the President. Pero hindi po pareho yung trato ninyo kay VP Inday sa trato ninyo kay President BBM. And that was the gist of the petition o yung sinasabi ng ating OFW. Ito, sabi ni Stormy sa YouTube, the Speaker didn't even respect the President when Congress favored ICC. Even PBBM already has pronouncement that he is against the ICC. Well, let's see if he continues in that vein, di ba? Sabi ni Maria, also from YouTube, teka, masyado napapabor yata ang YouTube.
the OFW would not even ask House Speaker to respect the VP, excuse me, if they don't see him not respecting VP Sara. And kumbaga, pag nakikita nila na hindi niya nire-respeto si Inday, therefore the OFW could not ask, hindi yata maliwanag, Ma'am Maria. And remember, the OFW also said, protect VP Sara, correct? Because it's obvious that they are ganging up on our VP. Okay, I get it now. Sa TikTok naman, sabi ni AJ, tama ba yung basa ko? AI, Eric. Yaan na lang si Speaker, he will self-destruct with his malfunctioning capacities. That's interesting. Sabi ni Marcos M, kung nasa position pa kaya kayo as spokesperson, I was never the spokesperson, sir. Get your facts right. Masasabi nyo yan kay PBBM at sa pinsan niya. You mean if I were in position, then kaya kong ibigay yung feedback. Oo, kasi trabaho ng press secretary yan. Hindi lang po nagbibigay ng briefing ang press secretary, pero dinadala din ang mga nakikita kung ano, dinidiscuss with the president yung mga highlights of the news. So yes, aabot kay Pangulo yan. And I'm sure kahit naman ngayon, umaabot sa ating Pangulo. Okay. Next. Medyo mahirap lang po kasi basahin. Okay. Sabi naman ni Bernard, watching siya from Georgia. Advance Merry Christmas daw. Advance Merry Christmas din po. Sabi ni, ang daming comments from YouTube, pasensya na po ha. Ito si Apolinario, sabi niya, paano naman i-respect ang ganyang uri ng politiko mas kinakampihan pa ang mga komunista kaysa kay VP Sara sa naglilingkod ng tapat sa bayan. Alam nyo, he entered into an alliance with a group na nasa Kongreso din. So, yun nga eh. Medyo nakakapanibago nga yan. To, sabi ni Sane sa Facebook naman, sabi niya, yung mga ginagawa ng OFW is a sign of protest. Correct. So it isn't about respect or disrespect, but part of the exercise of their freedom of speech. Sabi ni Estelle, also sa Facebook, alam naman ni Speaker yan, nagmamaang-maangan na lang at pilit inililiko yung nasa little banner ni Mr. OFW. Ang cute naman, little banner, no? Sabi ni, sorry, mahirap po basahin yung sa yung name sa ni Rowan sa TikTok. I have a question. Sorry po kung wala sa pinag-uusapan. Mas malawak po ba yung power ng HOR sa presidente? Hindi po. Actually, it's supposed to be balanced. Tatlong co-equal branches. So, hindi rin natin masasabi na mas malawak yung powers ng nasa legislature kasi dapat nakatutok sila sa paggagawa ng batas. Samantalang ang executive naman po ay nakatutok sa pag-execute ng batas na yon. They are co-equal branches po.